Meron tayong smart learning tablet dito na galing sa ITEL. Ito yung ITEL Vista Tab 11 na may 10.1 inches IPS display, naka 6,000 mAh capacity ng battery at pwede pang lagyan ng SIM card. Marami din tong learning applications. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko yung book to screen na pwede mong i-point yung words at babasahin ng tablet na to. Pwede rin makita dito yung tama tsaka mali na nasagutan mo dito sa math. Lahat yan papakita ko sa inyo at samahan nyo ako sa video nito. Mag-test din tayo ng mga games at papakita ko yung mga ibang features ng ITEL Vista Tab 11 na learning tablet. Okay guys, yung presyo po nito nung nag-sale nasa 3,999 pero yung ilalagay ko link sa TikTok baka mag-sale din ulit na 3,999 at ngayon kasi parang nasa 5,300 siya. So para sa akin sulit na yung mga ganyang tablet kung panood ng mga movies kayang-kaya at kahit na pag-scroll sa social media. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung kayang-kaya ba to sa Mobile Legends at iba pang mga laro. So i-check nyo yung mga links sa baba para makita nyo kung saan natin nabili itong tablet na to. Then ito yung box niya. Sa loob ng box meron tayong charger dito. Nasa 10 watts lang ata to, 15 watts. At meron tayong Type-C cable, mga documentation, SIM ejector pin, tapos may free case tayo dito. At last meron tayong aparatos dito. Parang mirror siya para dun sa book to screen. Mamaya i-demo ko sa inyo yan. Then nagulat ako, akala ko yung back panel ito is made of plastic pero aluminum po yung ginamit dito. At yung frame naman niya is made of plastic lang. Pero hindi ko in-expect talaga na aluminum yung makukuha natin dito sa back panel niya. May nakalagay dyan na Vista Tab tapos ITEL. Yung camera module nito may pagka iPhone parang ganun. Pero ang gumagana lang na camera dyan isa lang po, tapos may flash tayo dito at may nakalagay na AI. So parang design lang talaga. Sa kabilang side meron tayong power button tapos volume rocker. At dun sa baba naman meron tayong Type-C port. Sa taas naman meron tayong anti-noise cancelling microphone o ito yung pinaka-microphone natin. At sa kabilang side magkabila po yan meron tayong speaker. Ang problema ko dito kapag naka-horizontal po siya, natatakpan po yung speaker. So yun yung isang cons ko dito. Then sa kabilang taas naman ito yung SIM card tray natin. At expandable yung storage ito up to 2 TB of storage. So malaki-laki po yan. At ang nakuha nating storage dito is 4GB of RAM, 128 na storage. So yan po yung makukuha natin. At ang resolution naman ito is 800 by 1280. Pero kung gusto mong itaas ng konti, meron tayong Full HD 900 by 1440 at mas malinaw siya kumpara mo dun sa HD lang. So sa screen malaki na po talaga yung 10.1 inches natin kung panood lang ng mga movies, pang scroll sa social media, sa mga TikTok o pagbabasa ng manga. So kayang-kaya yung tablet na to is taas lang po yan. Although yung refresh rate nito nasa 60Hz lang pero tamang-tama lang dito sa presyo niya. At sa Netflix naman naka wideband L3 lang po to, standard definition, pero okay na po yan. Hindi mo naman mapapansin talaga yan sa mga ganitong tablet. So maasahan mong ITEL Vista Tab 11 sa mga ganyan task at pwede mo siyang lagyan ng SIM. Although 4G lang yung pwede nating ilagay pero sa Wi-Fi naman bawing-bawi ka kasi naka 5 GHz po siya. So mabilis po yan kumpara natin sa 2.4 GHz. Pero ang pinaka-highlights nga talaga ng tablet na to, learning tablet siya para sa mga estudyante. Eto, meron tayong companion dito na parang mirror para mag-reflect po yung camera niya. Nagprint ako ng mga math dito. Tignan natin kung ilan yung tamang makukuha niya at saka mali pong makukuha niya. So sa pag-test ng ganito, meron tayong AI study. Eto, meron tayong mga features dito na finger tap words, mga top read sentences, tsaka yung photo correction. So yung photo correction, ito nga yung math natin. Kapag na-process niya, papakita niya kung ilan tama tsaka mali. So dito kasi meron tayong 4 o 5 mali dito at na-recognize naman ng AI na to. So napakagandang pictures ito para sa mga estudyante natin. Meron din tayong mga finger tap words, sasabihin niya dito kung anong pinoint mo. At yun nga lang may kabagalan nung tinesko. Pero nakakatulong naman tong mga features na to. Hindi lang yun, meron din tayong applications na learning center dito sa mga kids natin. Merong mga songs, mga cartoons, actually mga videos po to. At napakarami po talaga. Naka-install na po dito. Meron din tayong mga K-12 academic, pang high school, mga stories, at saka yung mga skills and arts po natin. So napakaraming videos na pwedeng panoorin ng mga chikiting nyo o kahit yung mga high school level natin. At kung mahilig mag-drawing yung mga kids natin, kaya-kaya. Ako hindi ako marunong mag-drawing, ganyan lang talaga yung kaya ko. Pero yung mga ibang drawing dito, tuwang-tuwa yung anak ko. Ito yung mga sample ng mga drawing niya. At tuwang-tuwa siya sa tablet na to na merong ganyang features. So yung mga ibang applications naman kung wala dito, pwede man kayo mag-download sa Google Play Store dahil kayang-kaya naman na matas din yung storage ito para sa ganyang presyo na 128GB na storage. So para sa akin, malaking tulong talaga yung tablet na to para sa mga estudyante. At kung isipin mo parang learning tablet lang talaga siya, no? Pero nung tinest ko sa games, nagulat ako. Lalong-lalo na sa Mobile Legends. Ito kayang-kaya ng 60 FPS hanggang sa matapos yung laro. Actually, hindi naman siya ganun kayo smooth pero hindi malala yung lag niya. Matapos mo talaga. May mga konting lag so kaya may mga konting frame drops at aangat naman siya kapag walang kalaban. Pero kapag clash may mga pakonti-konti lang. At kayang-kaya naman sa laro na to kahit nasa rank mode po tayo. So tinest ko rin sa Bloodstrike to, smooth din po siya sa 60 FPS at napansin ko na hindi mainit yung tablet. Maganda po yung thermal na ginamit dito. So kahit sa Honor of Kings tinest ko rin siya, okay na okay siya. Mas smooth po
po siya sa Honor of Kings compare sa Mobile Legends. Kahit na maraming clash talagang hindi siya masyadong nagalag. So kayang-kaya pa rin to sa laro. At makikita nyo naman dyan kung gaano siya ka-smooth. Kung nasa YouTube po kayo, ilagay nyo lang po sa 60 FPS kapag manood kayo sa YouTube channel natin para makita nyo kung gaano po ka-smooth yung galaw po ng mga tinetest natin na tablet dito o kaya yung mga phones natin. So nandyan po sa settings natin sa YouTube. At pagdating naman sa camera, saktong-sakto lang yung camera dito. Hindi naman ginawa talaga ito as camera tablet. So may mga gamit lang tayo. Nagkukulang ako ng saturation, hindi masyadong malinaw talaga. At given na yun sa mga ganitong tablet, lalong-lalo na yung front-facing camera nito, hindi mo talaga magagamit. Medyo malabo po siya. Pero pagdating sa video, meron tayong 1080p at 30 fps. Ito po yung quality. Talagang mauga, pero kung steady ka lang, magagamit mo naman siya. Hindi lang siya ganun kaganda talaga. Lalong-lalo na rin yung video ng front-facing camera niya. Pero para sa akin, sa ganyang presyo na makukuha mo lang ng 3,999, no, kahit nasa 5,000 pa nga to, napakasulit niyan para sa mga ganitong tablet. Kung magpo-focus ka lang sa games, kayang-kaya to. Kasi ako naglalaro ako dito sa tablet na to. At napakaraming AI features. Actually, hindi ko na inisisi sa inyo kasi sobrang dami talaga. Dun sa AI ba na nga, marami tayong mga settings doon, marami tayong mga command. Kahit na magpatugtog tayo ng mga music, mag-search tayo kung ano-ano, kayang-kaya po. At lalong-lalo na para sa mga estudyante, para sa mga kids, kayang-kaya itong tablet na to. At ma-recommend ko rin to sa mga nagtatrabaho, sa mga data sheet o kaya paggawa ng mga Canva, kayang-kaya itong tablet na to. So lahat ng link ilalagay ko sa description para makita nyo. Meron din tayo sa mga Shopee tsaka dun sa TikTok. At maghanap na rin ako sa Lazada kung meron po. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.